Good morning guys, nandito ako sa taas ng Kingdom Tower ng Riyadh. Ayan, may napanood ako guys na video na isang ewan ko kung may sayad yon o normal naman na tao na may dalang itak tapos napadaan siya doon sa mga pulis. Tapos pinagsisigawan niya yung mga pulis tapos ewan ko mga bad words ang sinabi sa mga pulis. Tapos nakatingin lang yung mga pulis. Ang daming reaction guys. Napanood ko mga comment na bakit raw hindi na tapos may mga nag-react pa na pulis na vlogger na maximum tolerance lang raw yung ginawa nila. Ayan. Ano ba ang marereact natin guys? Tayo kasi hindi naman tayo nag-aral ng ng criminology yung ganyan sa Pero alam mo kasi ang lahat naman ng pinag-aaralan natin nasa nasa Google na eh. Kaya napakadali na lang yung mga batas ngayon, nasa Google na lahat guys. So dapat nagre-research muna sila yung mga pulis o nakalimutan na nila. Kasi ganyan naman talaga ang tao kapag nakatapos ka na. Mga ilang taon nakakalimutan mo na yung pinag-aralan mo, totoo yan. Pera na lang kung yun talaga ang trabaho mo, daily mo na mga sa batas. Yan, di mo talaga makakalimutan yan. 'Di ba? Ang nakikita ko dito, na search ko naman sa Google, parang yon, public safety. Dapat ano bang diyan ang gagawin ng mga pulis? Nakalagay doon, pwede siyang arestuhin yon kasi public one na yon safety guys yung ginawa niya. Para sa opinion ko, ewan ko, correct me if I'm wrong. Kasi may dala na siya ng itak yata yung deadly weapon na yun. Paano kung pinabayaan nila sa dulo? Meron doon, meron siyang nakasalubong na normal na tao. O bigla na lang niya winasiwas o kung napatay niya, 'di ba? Ibig sabihin, dapat ang gagawin ng pulis diyan, aarestuhin dapat kung normal siya o kahit nga may sayad, 'di ba? Kasi lang siya, yung ikikip lang yung niya, yung dala-dala niyang weapon kasi baka nga makapangkuan sa mga tao, mamaya may naglalakad doon na wala namang kinalaman, bigla na lang inatake, 'di ba? So parang sa akin doon may mali yung pulis doon, guys. Dapat hindi naman nila pinatulan kasi maximum tolerance, 'di ba? Pero dapat noon sinusundan, may sumusunod na pulis na alarming na yun guys eh. Kaya nga kayo naging pulis, buong bansa binabantayan nyo. Buong lugar na yan kung saan kayo naka-designate. 'Di ba? Binabantayan nyo yan kahit normal man o hindi abnormal, peacemaker nga kayo eh lahat. Protector kayo. Paano kung ganun? Hindi nyo man lang hindi nyo sinasaway, ganun. Wala na. Alam mo kasi sa mga yung mga kung sa barangay yon, meron akong naalala nun eh. Kung sa barangay yon, pag ganon siya, bawa walang pulis sa barangay, minsan kalimitan lang minsan dyan, tanod, di ba? Yung mga pag ganon, delikado na yun sa barangay nyo. Di ba? Delikado yan. May iba nga dyan, nagwawala-wala, mga ilang oras lang, nagwawala, may mga deadly weapon, ang kikilos na dyan, kung hindi kumikilos yung mga pulis, pwede yung mga tanod or yung mga civilian kikilos, baka na mangyari sa kanya, 'di ba? Minsan sinasalvage kung pulis kasi ang kikilos, at least nasa legal pa yung pag-aresto nila. Mahirap kasi niya, baka civilian na ang kumilos, di natin di natin alam kung ano yung nasa isip ng civilian. Siyempre hindi naman kumikilos yung pulis, siyempre ang civilian ang kikilos, 'di ba? Kasi alarming 'yun, delikado. Kung yung anak mo naglalakad doon, may dalang patalim 'yun, 'di ba? Na nasagi o minsan uminitulo, wala na. Nagwasiwas na. Ayan, 'yun lang marera ko guys ha. Sana tingnan nila yung batas, 'di ba? Kung ano yung tama. 'Di ba? 'Yun lang. Bye-bye.